Hello TV fam, welcome to another vlog. So for today's video, naisip ko lang, may vlog tayo way back in 2021. Ito yun, nakikita nyo dyan sa screen nyo, na kung saan ginawa natin or nag-spend tayo ng $300 to partially renovate yung ating washroom para ma-update naman siya kahit papano. Medyo napatagal na ang pag-aantay natin. And for today's video, dahil may nakita akong bagong material na pwede nating magamit doon sa ating washroom, ay susubukan na natin siyang ayusin once and for all. Pwede na! Nang sa ganun, makompleto na yung new look ng ating master's washroom. So samahan nyo ako sa video na to. Uumpisahan na natin tong project na to. Okay, so nandito na tayo sa ating washroom. Natatawa ako kasi kung iisipin mo, ang tagal bago natapos tong project na to. Kailan kami lumipat sa place na to? Lumipat kami dito October of 2017. Paglipat namin ng 2017, immediately pinalitan namin yung toilet and then yung lavatory o yung sink na tinatawag. After nun, 2021, so isipin nyo, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 4 years ang nakalipas bago ko ma-update yung countertop at saka pinalitan natin yung flooring natin, ginawa nating vinyl. Tapos 2022, 2023, 2024, akalain yun, almost umabot ng 7 years bago totally matapos yung project na to. So, yun lang, naisip ko lang at natatawa ako na sobrang tagal lang inabot, no? Dahil nagdadalawang isip talaga akong ayusin yung shower area. Ang dami mong i-dismantle. Yung tiles na tatanggalin mo, yung sheetrock na tatanggalin mo, lahat yan, pagkatanggal mo, dadalin mo pa yan sa landfill na kung saan magbabayad ka pa. No, i-wini-weigh nila yan, tapos kung ano man yung lumabas na number doon, yun yung kailangan mong bayaran. After mong gawin yun, tsaka ka pa lang makakapag-install ng panibagong sheetrock, maglalagay ka ng tiles. So, sa isip-isip ko lang, ang dami mong kailangan gawin, ang dami mong kailangan gastusin. So, good thing na nga na nakita natin tong PVC wall panel, specifically para sa bathroom, na kung saan hindi mo na kailangang mag-demolish. Hindi mo na kailangan tanggalin yung tiles, yung sheetrock. Ang kailangan mo lang gawin is linisin mo yung tiles para sa ganun mag-adhere yung glue na gagamitin para doon sa PVC wall panels para sa bathroom. After natin magawang matuyo siya ng maayos, tatanggalin naman natin yung ating soap holder, yung mga fixtures na nakikita nyo dyan, tatanggalin natin yan, yung knob, yung faucet, at saka yung parang pinaka-shower natin. Okay, visit muna tayo sa Home Depot para bumili tayo ng mga parts or supplies na gagamitin natin para sa washroom. Ayan. Katayin ito, wet grab. May silicone na tayo, no? This one? Yeah, white silicone. Right? Yeah. Dapat pala, dalawa kunin ko. So, we'll just return it if hindi. White. What do you need? Painter's tape? Spatula or a scraper? And the roller. Okay, may ruler na tayo, may level. Doon sa mga binili namin, actually, konti lang talaga yung nagamit para doon sa project. So, unahin ko, no? Isa-isahin natin para makita natin yung total cost ng materials na nagamit natin doon sa washroom. So, meron tayong yung wet grab, that's $16.54.
Silicone, that's 13.97. Yung painter's tape, that's 4.87. And then yung PVC wall material, that's 120 per piece. That's 4 feet by 9.5 feet. So, tatlo nun yung nagamit natin. Painter's tape, 2. Silicone, 2. And then yung wet grab, 2 din. Total natin, $430.76. With tax, ang lumalabas is $482.45. So, yun yung actual na materyales na nagamit namin para doon sa washroom. And then, yung mga accessories naman, bumili kami ng bagong bath mat, which is $19. Yung organizer sa wall for the shampoo, that's $26. At saka yung organizer para doon sa blower, that's $29. Meron din pala tayong binili na shower curtain. Yun, nabili lang namin yun around, I think, $12. All in all, more or less, lahat ng binili natin para doon sa washroom, umabot ng $565 for this purchase. Last renovation na ginawa natin, that's $300. We're looking at $865. And then yung first namin, yung pinalitan yung ating lavatory, at saka pinalitan yung toilet natin, that is around $400 na rin. So, around $1,265 yung total amount na nagastos natin to renovate yung ating washroom na ginawa natin in 7 years. Okay. So, natanggal na natin yung itong soap holder. So, i-fill natin yan para flat. Pag lagay natin ng ating sheet, wala kang mararamdaman. So, ginawa ko is, kumuha ko ng drywall spare. Ito yung rated para sa washroom. Nilagyan ko lang siya ng mga contour. Contour. Social. Medyo slanted kasi hindi ko na ito lilinisin masyado. Ayan. And then, lalagyan natin yan as so, flat na siya. And then, yeah, gagamitin na lang natin sila ng putty, drywall putty. Okay, wait lang. Alam ko yung iba sa inyo napapataas na yung kilay dyan dahil sa nakikita nyo. So, yung wall putty na yan, ang purpose lang talaga niyan is para walang hollow part yung pagtatapalan natin ng ating PVC wall panel. Yun lang yun. Wala ibang purpose para lang mas strengthen kung saan man siya nag-adhere. Yung iba kasi dyan, pag hindi mo tinapalan yun, pag kinatok mo, you'll hear that hollow sound at yun lang yung piniprevent natin mangyari. So, yun lang ang mabilis na naisip kong solusyon para ma-solve yung problem na to. Okay, sa punto ng video na to, kung mapapansin nyo, nagpatulong na tayo kay Joyce dahil medyo mabigat din yung panel na to, no? So, kailangan lang medyo delicate yung ating pag-handle sa kanya para hindi siya mag-crack. So, again, yung thickness nito is about 3 mm lang. Kaya, minimake sure natin na lahat ng mga twist na gagawin natin para malapat natin siya doon sa wall is in accordance doon sa flexibility ng material natin nang sa ganun hindi siya mag-crack at ma-preserve natin yung integrity ng ating panel. So ngayon ang gagawin natin, sinukat lang natin, pinutol na natin siya from the entire sheet which is 4 feet by 7 feet. So this is 4 feet by 6.7 feet more or less. Ngayon pinapatulong natin kay Joyce na hawakan yung panel para ma-bend siya, nang sa ganoon malagay ko yung adhesive sa likod. And yes, hindi ko nilagyan talaga ng adhesive immediately kasi hindi ko pa alam kung sukat or lapat yung ating putol. Kaya ngayon, nagpapakahirap talaga tayo na sumiksik sa gilid at malagay natin yung adhesive doon sa panel natin. So, mabilisan lang naman to. Hindi naman nahirapan ng masyado si Joyce at hindi rin ako masyado nahirapan. Ilalagay na natin yung glue nito and then ilalapat na natin siya sa wall natin. A few moments later. Kaya pa? Kaya konti na lang. Bilisan mo.
After a few days no ng intensive na paggawa at saka pag-repair ng ating shower area sa wakas at natapos na rin. So papakita ko sa inyo ngayon kung ano na ang itsura ng ating shower. Ito na siya. So there you have it. Yan ang itsura ng ating washroom. As you can see, yan ang ating pinaghirapan. So kung mapapansin nyo, yung ating silicone sa baba na yan, ni-reseal natin yan. Yung flooring natin, inalign natin siya ng maayos ulit. Tapos nilagyan natin siya ng adhesive sa ilalim para hindi na siya gumalaw. And yung green tile na pinaka-ayaw natin sa shower area, sa wakas na palitan na rin ng ating PVC material na ginagamit talaga pang washroom. Idinikit ko lang siya. So, kinat ko siya into appropriate sizes. So, hinigyan ko na rin ng konting design in a sense. Solid yung gitna and then may konting cut tayo on the sides. Kasi, in fairness, hindi rin siya ganun kagaan. So, medyo may weight din siya pag talagang binuo mo siyang panel na ikinabit. Ito yung clip nga pala. Bilisan mo. Nagtulong kami ni Joyce sa pagbuhat niyang panel na yan para lang sa ganun, maidikit namin ng maayos at lapat. And then, ayan, mapapansin nyo, nireseal natin siya all the way through. Good thing is, yung ating faucet, tub faucet, yung ating pinaka-valve, nilinis ko lang din. Makikita nyo, very shiny na ulit siya, oh. So, kung saan tayo makakatipid, tipid tayo. Kung saan tayo kailangan gumastos, dun lang tayo gagastos. Ni-reuse natin, pati yung shower natin, yung curtain rod. Bumili tayo ng bagong shower curtain. Ito daw is mildew and mold resistant. So, simple lang. Ginawa kong clear para sa ganun, yung ilaw, makapasok sa loob ng maayos. And then, bumili din tayo ng bagong mat, non-slip mat. Nakasil siya sa Amazon I think it's $19. Para nasa ganun ma-update lang din natin. Kasi yung isa natin, medyo dumudulas na Tsaka medyo may stains na rin siya. Naglagay din tayo ng mga holder ng shampoo para sa ganun mas organized at malinis yung paligid ng ating bathtub. So, there you have it. Naglagay lang tayo ng corner edging dito. This is, I think, $14 something per piece. Isang ganito lang kinailangan ko. At saka, 3 panel nung flat. Ayan, kasi ito hindi siya pwedeng malagyan ng corner. Kasi masyadong shallow. It took me, how many days? Uy, inabot din ako ng 6 days dito. Dahil nakakagawa lang ako pag weekday after work. No? Nagka-cut tayo ng panel, nagdidikit tayo, tapos nagsisil tayo. Yung mga grout lines na yan, yung mga sinilikon natin, hindi siya yung parang maglalagay ka lang ng silicone and then that's it. Tinape ko yan all the way through para makita nyo seamless siya. No? Maayos yung mga lines niya, kita nyo straight and everything. Tsaka less yung lilinisin, yan, pati yung mga vertical lines. Lahat yan tinape ko para sa ganun. Yung importante kasi dyan, para mapabilis yung trabaho, is yung preparation work. Yan yung pinakamatagal sa lahat. Lagi naman ganun in all construction work, yung preparation. Para sa ganun, pag roll out mo, mabilis na lahat. Salpak ka lang ng salpak. Papakita ko dyan sa screen. Yan, pinanggalingan, which is ito.
and yung bago niyang look, which is ito, yung nakikita nyo sa screen. Bago natin tapusin ang ating video, magkonting shoutout muna tayo. Shoutout natin yung bago nating subscriber na si Lance. Sa mga nag-comment sa last video natin, JTR, si Turns TV, nandyan si Nae Sarah, pasensya na kung hindi ko na-pronounce ng maayos yung pangalan mo. At saka sa iba pang mga subscribers na hindi ko nakikita yung pangalan. So maraming salamat. Sana mag-comment pa kayo ng tuluyan. At kung nag-enjoy kayo sa video na to, paki-click yung like button. Kung hindi pa kayo subscriber, paki-click yung subscribe button, yung notification bell. And mag-comment na rin kayo kung meron kayong mga katanungan tungkol sa buhay namin dito sa Canada. Again, yes, kung napapansin nyo, nasa bathtub tayo. Kung ano yung inayos natin CR, no? Talagang pinopromote natin ang nagawa nating malaking achievement after 7 years. Natapos din natin itong project na to, na washroom natin dito sa master's bedroom. So maraming salamat sa pagsubaybay, maraming salamat sa panonood, and magkita-kita tayo ulit sa susunod nating upload. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down, city of mine.